Hello everyone! Welcome po once again sa isa na namang edisyon ng ating programa kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. At syempre pa, ang tugon po ay hindi magmumula sa inyong likod bagkus ito po ay magmumula mismo sa salita ng Panginoon. So welcome dito po yan sa Solution with Laverne Ducod. And of course, that's me. Ako po ay masayang iniimbitahan ka to join me tonight. At sa loob po ng medyo maraming minuto tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon nang sa gayon ay lumago po ang ating mga kaluluwa. At maranasan po natin ang nananaga ng biyaya at kapayapaan. Amen. At sa ngalan po ng aking buong pamilya, ako po ay bumabati sa inyo. At of course, nagpapasalamat po kami dahil minsan pa tayo po ay muling magsasama-sama. At patuloy po nating daramhin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga pag-uusapan ngayong gabing ito. And of course, gusto ko manang batiin po lahat ng mga kaibigan natin na patuloy po tayong sinasamahan sa atin pong gawain every Tuesday night. At salamat po sa mga kaibigan namin, sa mga nanonood sa atin sa buong Pilipinas. Ang amin pong pagbati ay isang mapagpala at mabiyayang gabi dahil tayo po sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. And of course, hindi natin kakaligtaan yung mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng daigdig na nakakasama natin. Even po sa mga panahong, sabi nila, yung iba ay sa kalagitnaan ng hating gabi ay nagigising sila to join us sa ating pong Bible study. So maraming salamat po at binabati natin lahat na ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Yan. At maraming salamat po sa Panginoon at dahil kayo po ay naririyan at alam kong hindi lamang po kayo nakikijamming sa ating programa kundi para matuto ay kundi po ibahagi rin po, i-share yung ating broadcast. And at yun po ang aking paglalambing sa inyo. Simulan na po natin. Ito po ang ating programa. Kung kayo po ay napapagpala, naniniwala, paki-share po yung ating broadcast tonight. Nang sa gayon ay hindi lamang po tayo natututo. Bagkus sa ating buong pamilya, ating mga kakilala at mga kaibigan ay mapapagpala rin mula sa ating mga pag-uusapan. At napapanahon po yung ating mga pag-uusapan tonight. And of course, gusto kong batiin ang ating mga kaibigan na kasama natin tonight. Bakit walang lumalabas dito sa akin, kuya? Yan, si Brother Jason Encarnacion. Si Kuya Jason. Good evening sa'yo, Kuya Jason. And of course, si Ate Nika. And speaking of Ate Nika, we're still praying for kay Lola. Ako, nakalimutan kong pangalan ni Nanay. Ni Lola na ipag-pray po natin kahapon. Thank you kay Ate Nika for giving us the opportunity na ipag-pray si Lola. And we're hoping and we're praying na siya po ay nasa pag-iingat ng Panginoon. Amen. Claim natin yan. Of course, kay Brother Fidel Gabiola, mabiyayang gabi po sa inyo. Salamat po for joining us. At of course, kay Ate Chi na nanonood ngayon sa TikTok. And of course, tayo rin po pala ay napapanood sa lahat po ng media platforms sa ating Facebook page, sa YouTube channel, and of course, napapakinggan din po tayo sa Spotify and sa ano pa yung isa, kuya? Apple Podcast. At syempre pa sa TikTok. Maraming salamat. Meron tayong mga bagong mga kaibigan sa TikTok. At salamat po for joining us tonight. At binabati rin natin si Brother Ruel Paganpan and Sister Marisa Remo Paganpan. Maraming salamat po. At kay Nanay Eliza Paganpan. Ay, hindi pala. Si Eliza pala ito. Yung kanilang anak na babae, si Ate Eliza. Yun, maraming salamat. Si Kuya Makoy, magandang gabi rin sa iyo. Yan, we miss you. Nasa gig ba? Nasa gig si Kuya Makoy tonight. Maraming salamat for joining us. And ayun, nakita ko na si Ate Nika. Si din. Maraming salamat for joining us. Binabati natin sila Sister Rosemary Casocco, sila Sister Norma Vitales, Sister Gigi Cristobal Mendoza. Kumusta po? At maraming salamat sa buhay mo, Sister Gigi. Sister Sally Geronimo Rayo, maraming salamat. At kay Brother Joel, syempre pa makakasama natin this coming Sunday. At sila Sister Maylene Petalino Magada. We're praying, Sister Maylene, we're claiming ang nagalingan in Jesus' name. At maraming salamat po sa inyong buhay. At gayon din binabati natin na ilan pa sa mga kaibigan natin nanonood. Si Sister Becky Amber Nidea. Sabi niya, blessed evening everyone watching with you from Bicol. Layo pala ni Sister Becky Nidea. And
sino pa ba? Sister Catherine J.V. Dizon, si Brother Ricky Villarasa Lucito, maraming salamat po for joining us tonight. At ang ating pong pag-uusapan, as I've said kanina, ay kung kayo po isang mananampalataya, this message is for you. Pero kung kayo po ay hindi pa naman mananampalataya, this message is also for you. Kaya po maganda matuto tayo at inilaan po namin ang pagkakataong ito nang sa gayon ay sama-sama po tayong matuto at makilala natin ating mga sarili bilang mga mananampalataya. So, simulan na po natin ating mga pag-uusapan. Siyempre pa, huwag na natin patagalin ang ating mga tatalakayan. Dito lang yan sa inyong programa. At nagbabalik po tayo dito sa ating programa. Once again, this is Solution with me and my name is Laverne Ducot. Maraming salamat po sa Panginoon. At kayo po ikasakasama namin sa gabi ito. And I hope na walang bibitaw at maganda po ang pag-uusapan natin. At gaya po na aking paanyaya kanina, kung kayo po ay naniniwala, napapagpala sa ating mga tinatalakay, please paki-share yung ating broadcast. And I'm so grateful po sa mga kapatid natin patuloy na nagiging kaagapay natin sa programang ito. At sa mga kapatid natin na noon pa man ay talaga namang nagbibigay po ng kanilang mga testimony hanggang sa panahon ngayon. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. At nagiging pagpapala po at nagiging tulong ating programa sa inyong paglagong espiritual bilang mga mananampalataya. And tonight, ang atin pong pag-uusapan, siyempre pa ay may kinalaman sa buhay natin bilang mga mananampalataya. And sa atin pong pagsasimula ay bibigyan ko na po sa inyo ating katanungan for tonight. And this is our question for tonight na gusto ko po kayo po ay kasama kong magbibigay ng inyong mga kasagutan. Is there still an imputation of sins for Christians? Is there still an imputation of sins for Christians? So alamin natin, sa Tagalog, bilang isang mananampalataya, bilang isang born-again Christian, pagbabayaran ka pa ba ng Panginoon sa iyong mga kasalanan? Pagbabayaran mo pa ba ang mga kasalanan ng iyong mga nagagawa? Kasi basically, as a believer, ito po'y malinaw kung sinasabi sa mga nagtatanong sa atin. At ngayon din po, napapanahon ito sa mga nagtatanong, nagkakasala pa rin ba ang isang mananampalataya? Of course, nagkakamali pa rin po tayo. Ako po, nagkakamali pa rin tayo because we still live in this fallen world. Bagsak po ang kalagayan ng mundong ito because of sin. But the thing is, alamin natin, ang kasagutan na bilang mga mananampalataya, ibinibilang pa ba ng Diyos ang ating mga kasalanan? Is there still an imputation of sins for Christians? At simulan po natin ang pag-aaral mula po sa mga talatang ito na gusto ko pong i-remind po kayo bilang mga mananampalataya. Dahil ito pong mga talatang ito ay may tuturing nating ibinibigay sa atin o ipinapahatid sa atin ng ating mapagmahal na Diyos. Ang kanyang paalala sa atin na sadyang wag nating kakaligtaan itong dalawang bagay o dalawang napaka-importanting kaloob sa atin ng Panginoon nang siya po ay ating tinanggap, ang ating Panginoon Hesukristo. At ito pong dakila ng kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Alam mo po yung dalawang pinakadakilang kaloob sa atin ng Diyos. Number 1, salvation. Ikalawa, health or healing. Uulitin ko po, ano yung two greatest gifts na ibinigay sa atin ng Diyos? Through our Lord Jesus Christ. The first one is salvation. Amen. At sa salvation na yon, syempre, kasama din yung forgiveness of sins. Kaya nga tayo na-save. Dahil tayo po'y pinatawad sa ating mga kasalanan. And ikalawa, healing or health. So, wag natin kakaligtaan po yan. And I'll be giving you itong verse na ito found in Psalm 103, verses 1, 2, and 3. Now, basahin po natin and read with me. Sabi ng verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. And then verse 2 tells us, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yun po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. And forget not all His benefits. Now, ano po yung mga benefits na ito? Gaya po ng sinabi ko kanina, the two greatest blessings or gifts na ibinigay sa atin ng Diyos, who forgives all your iniquities. Take note. Who forgives all, hindi po some of your iniquities, but all your iniquities. And the second,
gift na binigay sa atin, who heals all your diseases. Mababasa po natin dito na dalawa po ang napakadakilang handog sa atin ng Diyos, who forgives all your iniquities. That's why we are saved. And who heals all your diseases. Gusto ko pong bigyan ng panahon itong verse 3 sa mga pagtalakin ito sa ating programa ngayon. So, mga kapatid, importante po na malinaw na sinasabi ng Biblia na bilang mga mananampalataya, itong mga benefits na ito ay dapat hindi natin kinakaligtaan na pangkaraniwan. Nakakaligtaan po natin. But, kaya nga may Bible study. Importante po ang doktrina inyong pinapakinggan. So, sa mananampalataya, bilang isang born-again Christian, bilang isang taong naglagak ng kanyang pananampalataya kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos, ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya po tayo ligtas. Amen. At yan po ay naisakatuparan nang ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at tumigis ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. At tayo po mga nanampalataya sa Kanya at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, nakamit po natin ang lubusang kapatawaran mula sa ating mga kasalanan. At ikalawa, kasama rin po sa pinagbayaran na ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, ang lubusang kalusugan para po sa ating mga physical na katawan. Dahil lahat po ng mga sakit at karamdaman, according to Isaiah chapter 53, verse 4, inangkin po niya yung pong griefs. So wikang Hebreo ay koli, meaning sicknesses, diseases, and even infirmities. And of course, kasama po doon ang sorrows. Ang primary definition po nito sa Hebrew word ay makov, which means physical and mental pains. So even po yung depression and the oppression ay kasama po sa mga pinagbayaran ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Diba? Kaya po tayo sobrang blessed talaga. So tayo po ang nakamit natin bilang mananampalataya once again. Greatest gifts. Two greatest gifts. Salvation, forgiveness of sins, of course, and health or healing. Amen. So dapat po ay palagian po natin ipinapaalala ang mga katotohanan ito. Let's go back to verse 3. Psalm 103 verse 3. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. At ang patunay po dito na sinasabi ng Biblia, it's found in Colossians chapter 2:13 para meron tayong New Testament reference. And you, yung you dito, ikaw na mananampalataya, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses. And the word all in this passage, it's past in Greek, which means every kind, every type, and every variety of trespasses, you are forgiven. Mga kapatid, you are forgiven. Take note you are forgiven. Kaya wag po natin kakaligtaan po ang katotohanan yan. Now, kung kaya't po ang kalusugan ay dumadaloy po o nagkakaroon po ng manifestation sa ating mga katawan, it's because alam mo kasi pinatawad ka na sa iyong soul. Importante yun magkadugtong po ang inyong soul at ang inyong physical body. Of course, bilang mananampalataya, wala na pong problema sa inyong mga espiritu. Dahil ang banal na espiritu ng Diyos ay nanahana sa ating mga born-again spirit. Pero since we still live in this fallen world, importante pong finifeed natin ang ating mga kaluluwa ng mga ganitong uri ng pag-aaral. Because this is the truth. At ito po ang sinasabi ng Biblia. That you have to be reminded bilang isang mananampalataya na ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong mga kasalanan. And that's why you are forever saved. Na ikaw rin po ay pinagaling na sa lahat ng iyong mga sakit at karamdaman. Yun po ang sinabi ng Psalm 103, verse 3, na binasa natin kanina. Now, balikan natin yung talatang ito. Psalm 103, verse 3, kapag alam mo ikaw ay pinatawad na, at malinaw po ito sa inyong kaluluwa, magkakaroon po ng magandang manifestation. At yung word po na manifestation, it's a public demonstration of God's power and purpose. So, ipinapakita po rin sa ating physical body yung manifestation, which is good health. Amen. Kasi kapag alam mong ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan, ito po ay malinaw sa inyong mga kaluluwa, ang good physical manifestation po nito, ikaw ay nagiging healthy. At ang maganda rito, hindi ka lang healthy outside, but also healthy from the inside. Kaya po sabi ni King David, magpuri ka rin, sumamba ka rin. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Basahin natin ng talatang ito. Ang ganda nito In verse 1, sabi ng verse 1,
Psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. I believe, yung tinutukoy dito ni King David na, and all that is within me, bless His holy name, kasama po sa pinalusog ng Panginoong Diyos. Kasi believing that you are forgiven from all your sins, even po yung mga internal organs mo, talagang healthy. Kaya po, sabi ni King David, ikaw na katawan ko and all that is within me, magpuri din sa Diyos. So, if you believe that you are not just completely forgiven, but also completely healed from all their sicknesses and diseases, dahil ito po inangkin ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, pakilagay po sa ating comment section. Amen. Ako, I believe this. Kaya po, ito pong katotohanan ito, hindi po ipinipilit ito ng ating Panginoon sa mga hindi naniniwala, but it will definitely happen to those who believe. So kung kayo po isa sa mga naniniwala, pakitype po, I believe. And then, pakilagay na rin po, Amen and Amen. At ang maganda rito, ito pa, tuloy-tuloy tayo. Dito lang tayo sa verse 5. Kapag kayo po'y naniniwala na kayo po'y pinagaling na sa inyong mga sakit at karamdaman, talaga naman. Ang epekto po nito, ikaw na nararamdaman mong healthy ka. Kasi healthy rin ang iyong kaluluwa at ang manifestation, physically healthy ka rin po. Napapansin nyo, hindi ka nagsasalita ng mga death words. At kapag kayo po hindi nagsasalita ng death words at namumutawi po sa inyong mga labi, ang mga salita ng buhay, pansinin mo yung mga taong ito, hindi po nagmumukhang matanda. Bagkus sila po ay hinalintulad ng Diyos mula po sa panulat dito ni King David in Psalm 103 sa isang agila na talaga namang nananagana sa kalusugan. Now let me give you ito pong verse na to found in Psalm 103 verse 5. Who satisfies your mouth with good things. Bakit? Kasi malusog ang iyong physical body, kaya namang namumutawi sa iyong mga labi ang pagpupuri sa Panginoon, pasasalamat sa Panginoon, at pagsasalita ng mabubuti sa iyong kapwa. So that your youth is renewed like the eagles. Amen. So ikaw ito, kapatid, kapag alam mong ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan, at alam mong lahat na yung mga kasalanan ay pinatawad ka na dahil kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So meron pong magandang kapahayagan or manifestation ito sa iyong physical body. Health. At kapag alam mo ikaw ay healthy from the inside out, kasama po ang inyong mga internal organs, nagpupuri ka sa Panginoon, nagbibitaw ka ng mga salitang nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At even po sa mga tao, hindi ka naninira, hindi ka nagmumura, hindi ka nagsasalita ng mga bagay na makasasakit sa kapwa mo. Ikaw ay hindi nagmumukhang matanda. Ikaw ay talaga namang nakikita sa iyo ang tila malaagilang kalusugan. Sabi nga ng talata, so that your youth is renewed like the eagles. Kaya naman, kahit medyo maedad ka na, sabihin ng mga kausap mo, mukha ka pa rin bata. Yan po talaga ang sinasabi ng Biblia. So, kung yan ang sinasabi ng Biblia, ba't hindi natin paniwalaan? Amen and amen. Now, si King David po ang nagpaalala nito sa atin. At meron pang magandang kapahayagan po ang kapatid na ito mula sa Panginoon para sa ating mga mananampalataya bilang mga nasa ilalim ng bagong kasunduan ng biyaya, ng purong biyaya sa atin ng Panginoon. Now, meron po kasing binanggit dito si David. Pagpatuloy natin, and this time gusto kong bigyan po ng tuon yung Psalm chapter 32 verses 1 to 2 na kung saan ay kanya pong sinambit at siya po ay nagbigay ng prophetic statement sa atin, mga mananampalataya. At basahin natin itong prophetic statement ni King David found in Psalm chapter 32 verses 1 to 2. Napakaganda pong paalala po ito sa atin. Sabi ni King David, blessed is he. Now, alamin natin sino yung he dito sa talatang ito. Whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Wow, blessed is he. So alamin natin kung sino yung he dito. And then verse 2 tells us, blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. So ngayon pong gabing ito, ay alamin natin kung sino po itong he. Kung sino itong man na ito, na sabi ni King David ay mapalad na nilalang. Yan, sabihin nyo nga po, mapalad na nilalang. Sa English, sabi ng Bible ay blessed man. So, sino itong blessed man na kung saan nagbigay po ng prophetic statement itong si King David found in the Psalm 32 verses 1 to 2 na talaga namang bakit niya nasabing blessed yung man na yon? Kasi alam niyo po, bilang si King David, he was then under the old law-keeping covenant.
Now, bilang nasa ilalim po ng kasunduang ito, ang hindi kagandahan po dito kapag sila po ay nagkakasala, sila po ay pinagbabayaran pa rin po ang kanilang mga kasalanan. Gaya po nung naranasan ni King David when he committed adultery with Bathsheba. At hindi lang po natapos doon. Ipinapatay pa yung asawa ni Bathsheba. Talaga pong naranasan po niya ang punishment sa kanya ng Diyos. So, under the old law-keeping covenant, whenever they fall or they committed sin, they have to pay the price. They have to be punished sa kanilang mga kasalanan. Kaya po sabi ni King David, "Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin." Now, kasi sa panahon niya, bilang under the old law-keeping covenant, whenever they fall, whenever they commit sin, talagang pinagbabayaran po nila at nararanasan po nila ang punishment mula sa Diyos. Pero, bakit ganun? May tinutukoy siya, blessed is the man. Sino yung man na ito na kahit po nagkakamali at nagkakasala, pero hindi na po ibibilang daw ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Dahil po sa ilalim po ng bagong kasunduan na ito na tinutukoy natin, na salungat at napakakaiba po sa kinasasadlakan ni King David, ang the old law-keeping covenant. Ito pong kasunduang ito na pwede kong sabihin na ito po yung ating kinalalagyan sa panahon natin ngayon ay naisakatuparan. Itong the new covenant of pure grace was established upon the death of Christ on the cross. Now, let me give you these verses found in Hebrews 9:16 until 17 para po maunawaan natin. For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. Now, ang testator po dito in the context is our Lord Jesus Christ. Upon His death, naisakatuparan na po itong bagong kasunduan ng purong biyaya. And verse 17 tells us, "For a testament is enforced after men are dead, since it has no power at all while the testator lives." And that's why, ito pong sinabi ni King David in Psalm chapter 32 ay in-echo po ito ni Apostle Paul. Kaya po niya isinulat ito at pinapaalam sa ating mga mananampalataya na mababasa natin sa Romans chapter 4 verses 6 till 8. Just as David's, see, kinote po niya si David, also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and those sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Wow, blessed is the man. So, the question is, sino itong man na ito? Talaga naman pong pinagpala po ito. So, once again mga kaibigan, para po malinaw sa atin, ito po ay kinote lamang ni Apostle Paul mula po sa original na pagkakasulat ni King David sa Psalm chapter 32. Verse 2a, basahin natin once again. Sabi ng talata, "Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity." At ito po ay inulit ni Apostle Pablo, ineko niya, para lang po malinaw sa atin. Let me give you once again, Romans chapter 4, verse 8. "Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin." Grabe. So, ang tawag sa mga taong ito, alam niyo kung sino po yung mga taong ito? Tayo. Tayo mga nasa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. So, ulitin ko masasabi natin si King David habang sinasambit niya ito at sinusulat niya ito, itong prophetic statement na ito. Parang meron siyang, let me call it, banal na pagkainggit sa mga taong ito. Kasi bilang siya nasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan, parang pakiramdam niya, mas talagang mapalad yung mga taong ito. At ang tinutukoy niyang taong ito, the blessed man, tayo, ako, ikaw, na mananampalataya at na nasa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya. Kasi alam niya sa kalagayan niya na bilang nasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan, pag sila po nagkakasala, talagang pinagbabayaran po nila ang kanilang mga kasalanan. Dahil po, ang lumang kasunduan ng kautusan, sabi po sa Deuteronomy 11 verses 27 until 28, "The blessing if you obey the commandments of the Lord your God which I command you today, and the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God." Ang kasunduan pong ito ay very conditional. Dapat you have to fulfill the commandments of the Lord 100%. Dahil sabi po ni Santiago sa kanya aklat, "For whoever shall keep the whole law," let me give you James chapter 2 verse 10. "For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all." Kaya po sabi ni King David once again, blessed is that man
referring to us believers, born-again Christians. Kaya talaga pong mararamdaman natin dito yung kanyang, as I call it, banal na pagkaingit. Pero I'm so sure masaya naman si King David kasi nakita niya yung napakalaking kaibahan ng kanyang kinasasadlakan na kasunduan kumpara sa ating napakagandang kasunduan na kinasasadlakan o kinapaparoonan sa ating panahon sa kasalukuyan. At ito na nga po yung final covenant, the covenant of pure grace. Amen. At sa ilalim po ng kasunduang ito, ng mayamang biyaya sa atin ng Diyos, let me give you, balikan po natin ang ating binabasang talata. Once again, sa Tagalog, basahin natin. Dito muna tayo sa Romans chapter 4 verse 8. Then mamaya ibibigay ko po sa inyo yung Tagalog version naman at alamin natin kung kanino po ito ibinigay. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Because meron po akong naririnig na tagapagturo, sinasabi nila, alam mo, Pastor, kinote pang niya ako before. Alam mo, Pastor Laverne, itong Romans chapter 4 verse 8 ay para lamang sa mga Hudyo. Now, I beg to differ. I beg to disagree. Because kung babasahin po natin yung mga susunod na talata found in Romans chapter 4 verses 9 till 11 sa Tagalog. Let me give you these verses. Ito po ay pinapatutuhanan na hindi lamang po sa mga Hudyo ito, kasama po tayong mga Hentil. Ang pagpapala kayang ito ay para lang sa mga tuli, referring to the Jewish people. Hindi, ito rin po ay para rin sa mga di tuli. So ito po ay para sa mga Hentil. In other words, sinasabi natin batay sa kasulatan na itinuring na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan iyon nangyari? Bago siya itinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Tinuli siya bilang tanda na siya itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tuli. Kaya siya'y naging ama ng lahat na sumasampalataya sa Diyos at sa gayon, sila ay pinawalang sala rin kahit hindi sila tuli. So malinaw po mga kapatid na ito pong sinasabi ni King David na blessed is the man, referring to us, hindi lamang po para sa mga Hudyo, kundi kabilang po tayo mga Hentil. Praise God! Yun po ang mabuting balita. Amen. Now, balikan po natin ang ating pagtalakay. Bakit tayo itinuturing ni King David na blessed o mapalad na nilalang? Maganda pong pag-usapan natin yan. Now, puntahan natin ang Tagalog version ng Romans chapter 4 verses 7 till 8 po this time. Sabi po dito ni Apostol Pablo at kinote po niya si King David. Mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad din sa kanyang mga pagsalansang. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Now, bakit tayo itinuturing na mapalad? Because, ang linaw po dito, bakit tayo mapalad? Dahil po sa panahon natin ngayon, and this is the truth, kapag nagkakamali po tayo, bilang mga mananampalataya, bilang mga born-again Christians, wala kang magagawa. This is the beauty of the new covenant of pure grace. Kapag nagkakamali tayo, bumabagsak po tayo sa kasalanan, yung kasalanan pong yun, hindi na po ibibilang pa sa atin ng Diyos. Now, hindi ko po sinasabi itong katotohanan ito para magwala kayo sa kasalanan. Ang tunay na mananampalataya ay hindi na po nagpapatuloy at hindi na nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan. Pero kapag meron kayong kakilala, sinasabi niya na, ganun ba? Hindi na ibibilang sa atin ng Diyos ang ating mga kasalanan, pwede na akong magkasala. Now, I'm telling you, yung taong yan, hindi pa po tunay na mananampalataya. Dahil ang tunay pong mananampalataya, sabi po ng Biblia, ay hindi na po nagpapatuloy pa at hindi na nag-i-enjoy pa sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Dahil wala na po sa kanya ang makasalanang kalikasan. Di ba? Tayo po yun Bilang mga mananampalataya, wala na po sa atin yung tinatawag na sinful nature o yung makasalanang kalikasan. Bagaman may naniniwala na meron pa rin pong dalawang uri ng kalikasan ng isang mananampalataya, yung sinful nature at saka siya daw po i-partaker of the God's divine nature. That is not true. Bilang mananampalataya, isang kalikasan na lang po ang tinataglay mo. Ikaw ay partaker na of God's divine nature. Dahil inyo pong makasalanang kalikasan or yung sinful nature po ay winakasan na po na ating Panginoong Hesukristo bilang kordero doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang tunay na mananampalataya ay hindi na po nagtutuloy-tuloy at nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan. So ulitin ko po yung binasa natin kanina
na malinaw kung bakit tayo tinuturing na mapalad, hindi na po ibibilang sa atin ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Wow! Amen! Bagaman, kung meron po kayong nararanasan, ba nagkasala po kayo, meron kayong ginawang hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kapag meron kayong nararamdaman na sakit, hindi po yung kaparusahan ng Diyos. Yun po ay consequence ng inyong maling pagpapasya. Ulitin ko po ang kaparusahan po ng Diyos ay hindi po consequence. Yung consequence po, natural po mararanasan ninyo. Kung kayo po ay narito pa rin sa mundong ito, pag meron tayong ginawang pagpapasya na mali, for example, kayo po ay nagpapawis at tumalikod sa electric fan, at kayo po ay inubo, hindi po kayo pinaparusahan ng Diyos. Natural po, likas sa mararanasan ninyo na kayo po ay uubuhin dahil ito po yung natural consequence ng inyong maling pagpapasya. O kaya naman, hinawakan niyo po ang buntot ng aso at kayo po ay kinagat, hindi po kayo pinaparusahan ng Diyos. Yan po ay natural na consequence ng inyong ginawa. Siyempre, kakagating kayo talaga ng aso pag hinawakan niyo ang kanyang buntot. Maiinis at maaasar po yung aso. Nawa po ay nagkakalinawan tayo dito. Now, tingnan po natin, bakit tayo tinuturing na mapalad? Sabi po ng verse 6, still with Romans chapter 4. Just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. So tayo po bilang mga mananampalataya ay itinuturing po ng Diyos na matuwid sa harapan niya. Kasi meron po ako napanood na isang vlogger, sinasabi niya, mananampalataya po ito from abroad na nandito po yata sa Pilipinas. Sabi niya, bilang believer, wag daw po natin inaangkin na tayo ay righteous. We are also a sinner. Parang it doesn't make sense. Kung kayo po isang mananampalataya, like what I have said kanina, wala ka ng dalawang kalikasan. You only have one nature. Hindi ka na makasalanan. Alam niyo kung bakit? Because God sees you in the Spirit. Now, ano po ba yung naging matuwid sa atin? Saan ba tayo nagkaroon ng kapanganakang maguli? Sa ating espiritu. Hindi na po pwedeng magkasala pang ating espiritu. And that's why, sabi ng Biblia, you have to walk in the Spirit. Dahil doon tayo minamasdan ng Diyos. Now, ang nagkakasala na lang po sa atin ang ating kaluluwa. At syempre, kapag nagkakasala po yung ating kaluluwa, nagkakaroon po ng kapahayagan sa ating mga physical body. Now, tayo po ay naranasan natin yung tinatawag na imputation of righteousness ng Panginoon. Hindi po natin nakamit ang katwiran ng ating Panginoon by doing good deeds. Hindi po. Kasi sa krus ng Kalbaryo, hindi rin po naging kasalanan ating Panginoon by doing bad deeds or sinful acts. Hindi po. Naging kasalanan po ang ating Panginoon Hesukristo by receiving or imputing yung kasalanan sa kanyang katawan. In the same manner, tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos by receiving Jesus' righteousness as a gift. So malinaw po iyon, mga kapatid. Kaya po tayo matuwid. At dapat po ito yung ating mindset. Pinaging matuwid tayo ng ating Panginoong Hesukristo because God imputed unto us Jesus' righteousness. Amen. Now, tingnan po natin ito. Let's continue. Punta tayo sa Romans chapter 4, verse 5. Bilang patunay po at pagsuporta sa ating pinag-uusapan. But to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Amen and amen. And sundan po natin, sabi ng Acts chapter 13 verse 39, and by him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Now, sabi po ng ibang mga nanunood sa atin, mga hindi naniniwala, nako, Laverne, Pastor, pag tinuro mo yung no imputation of sin sa mga mananampalataya, sinisigurado ko sa iyo, you're giving people license to sin. Nako. Alam niyo po, hindi pwede mangyari ito. Because bilang mga tao sa ilalim ng biyaya, sabi ng Romans chapter 6 verse 14, for sin shall not have power or dominion over you. Why? Because you are no longer under the law, but under grace. So by being under grace, sin loses its power. Nawawalan po siya ng kapangyarihan over us believers. At tapos alam mo pa that whenever you fall and commit sin, that sin will never be imputed unto you ng ating Panginoon. Wow!
Bakit? Because sabi po ng Romans chapter 6 verses 1 to 2, wala na po sa atin yung ating sinful nature at tayo po'y pinagyaman na. Now let me give you ito pong mga talatang ito. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Sabi ng verse 2, certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Tayo po'y mga patay na sa kasalanan at ang kasalanan po'y patay na sa atin. Pero bagaman, kaya po na sinasabi ko kanina, tayo po ay nararanasan natin ang mga consequences na ating mga maling pagdesisyon o pagkakasala dahil we still live in this fallen world. Ang mabuting balita, God or our Lord will never impute that sin unto you. Kaya po talagang good news yan. Now, bakit? Because doon po sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng kasalanan, bagaman ito po ay hindi karapat-dapat na angkinin ng ating Panginoon Hesukristo, ay inangkin niya po ito sa kanyang katawan. At ito po ay kanya ng pinagbayaran at ibinilang na po ng Diyos sa kanyang ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya naman, tayo pong mga nanampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ay wala na pong ibibilang pa dahil doon po sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Panginoong Jesus, it is finished. Lahat po kinonsum na ng Panginoong Jesus, lahat ng galit at puot ng Diyos sa kasalanan. And that's why He said it is finished. Natapos na. Now, let me give you Romans chapter 4, verse 25, bilang patunay po sa ating mga pinag-uusapan. Now, dito tayo sa Romans chapter 4, verse 25. Ang ganda po ng talatang ito. Yung who dito, it was Jesus was betrayed and crucified because of our sins. Bakit po siya nilagay sa krus ng Kalbaryo? Because of our sins. And hindi po natapos doon. Hindi po siya nanatiling patay. And He was raised from the dead because of our justification, our acquittal absolving us of all sin before God. So, siya po ay nabuhay na maguli. Hindi po dahil lang sa anak siya ng Diyos. Nabuhay siya maguli dahil kinakailangan na po siyang buhay na maguli ng Diyos dahil nakita po ng Diyos na sa kanyang kamatayan, wala pong nakaligtas na anumang kasalanan. At sa kanya pong kamatayan, ito po ay testamento at ebidensya or proof na tayo po'y mga matuwid na sa harapan ng Diyos. Kaya po ako ay talagang I have this confidence in God na bakit ako ay naniniwalang pinaging matuwid ako ng Diyos? Ay buhay po si Kristo eh. Kasi kung sinasabi mo makasalanan ka pa rin, sabi po ng 1 Corinthians 15:17, and if Jesus was not raised from the dead, our faith is futile, we are still in our sins. Pero hindi po siya nanatiling patay. And that's why our faith is effectual, may kabuluhan. Because Jesus was raised from the dead. At dahil po siya binuhay mula sa kamatayan, tayo po ay wala na sa ating mga kasalanan. Oh, wow! Ibig sabihin, wala na po yung hamartia. Sa hamartia is sinful nature. Wala na po sa atin yun. Amen and amen. Now, kaya naman, ang ating pong Diyos, sa panahon po ngayon, wala na po siya sa ministeryo na ibibilang pa ang mga kasalanan sa mga tao. Now, let me give you itong isa pang, specifically for those Christians. 2 Corinthians 5, verse 21, for God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. At dahil dyan, wala na po tayong kakabakabang puso na tayo po ay hahatulan pa at paparusahan pa ng Diyos. Because sabi po in Romans 8 verse 1, therefore there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. Amen. At ito pa po, sundan natin, Hebrews 8 verse 12. This is the main clause of the new covenant. Let me give you Hebrews 8 verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and the lawless deeds or iniquities I will remember no more. Bakit, mga kapatid? Because, gaya po ng sinabi ko kanina, kumpara po sa kasunduan na kinasasadlakan ni King David noong araw, at yun po yung the old law-keeping covenant, kumpara po sa ating kinasasadlakan na kasunduan sa panahon natin ngayon, which is the new covenant of pure grace, talaga po napakaganda po na ating kasunduan na kinaroroonan at tayo po nagpapasailalim sa napakagandang kasunduan ito. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, dapat po maintindihan natin that yung cross po is the dividing line of human history. Before the cross, nandun po yung old law-keeping covenant. Pero after the cross, dahil po sa kamatayan na ating Panginoon Hesukristo,
naitatag na po yung tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya sa atin ng Diyos. So dapat wala ka na dun sa lumang kasunduan ng kautusan. Kaya nga sabi ni David blessed is the man, tayo yon. Dahil po naisa katuparan na po ang krus. So dapat po, lagi kang conscious na we are now under the new covenant of pure grace. And that's why Hebrews 8 verse 6 tells us, ang ganda po nito, tingnan natin itong talatang ito. Kaya po talaga namang, meron pong banal na pagkaingit sa atin si King David. But now, he has obtained a more excellent ministry inasmuch as he is also, that's Jesus also, the mediator of a better covenant which was established on better promises. Now, let me ask you, bakit ito pong new covenant of pure grace is a better covenant established on better promises? Because yung old law-keeping covenant, it's very conditional. Pag ikaw ay nakasunod sa Diyos, God will bless you. Pero pag hindi ka nakasunod at hindi mo na isa katuparan ang buong kautusan, you will be guilty of all. Bakit? Because the old law-keeping covenant is based on your performance, on your ability in keeping the law. While the new covenant of pure grace, bakit po ito ay established on better promises, ito ay better covenant compared to the old law-keeping covenant. Because kahit po tayo ay ano man pong kalagayan natin bilang mananampalataya sa ngayon, ang atin pong blessings and favors ay hindi po nakabase sa ating mga ginagawa at mga gagawin pa in the future. But it's based on Jesus's perfect obedience to His Father. Kaya po ito po ay better covenant established on better promises. At kasama po dito yung pinag-uusapan natin, Romans chapter 4 verse 8, whenever we fall, kaya sabi ni King David, blessed is that man to whom the Lord shall not impute sin. Kasi kahit nagkakamali po tayo, hindi pa ibibilang sa atin ating mga kasalanan. That's why ang tawag sa atin ni King David, blessed man, o pinagpala o mapalad na nilalang. Yun mga kapatid. Now, huwag ka nang pupunta sa lumang kasunduan ng kautusan because Hebrews 8:13 tells us, ito po ay paso na ang lumang kasunduan ng kautusan. When God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete, and whatever becoming obsolete, out of use, annulled, and growing old is ready to disappear. Ang linaw mga kapatid. And then, let's go back to our question. Is there still an imputation of sins for Christians? Meron pa bang pagkakataon na kapag tayo pinagkakasala, nagkakamali, ibibilang pa ba sa atin ng Diyos ang ating mga kasalanan? Well, kaibigan, gaya po na sinabi ko kanina, bagaman, yung pong inyong mga nararanasan, kapag meron po kayong nararanasan na hindi kagandahang pangyayari sa inyong mga buhay because you have made, chose a wrong decision, consequence po ang tawag nun. Hindi po iyon parusa ng Diyos. Kasi talaga pong may mga natural consequences yung ating bawat kilos at galaw. Pero hindi ibig sabihin na kayo pa'y pinaparusahan ng Diyos. But the good news is, kapag alam mong katotohanan ito at kung kayo pa'y isang mananampalataya, na alam mong ikaw ay blessed man, hindi ka mawawalwalo, hindi ka magwawala sa kasalanan. Ang mga nagwawala sa kasalanan, yun po yung mga Kristiyano lang sa nguso, hindi mga totoong Kristiyano yun. Pero kung ikaw pa'y tunay na mananampalataya, ay hindi ka magwawala sa kasalanan because talagang lalasapin mo ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. At sasabihin mo, Panginoon, maraming salamat. Really, indeed, I'm a blessed man. Panginoon, salamat po. Ako ay mapalad na nilalang. Dahil, muli po, bakit ay tinawag na mapalad na nilalang? Dahil wala na pong imputation of sins. Hindi na ibibilang pa sa iyo ng Diyos ang iyong mga pagkakasala. At kapag tayo pinagkakasala, do we still apologize, say sorry, or ask for forgiveness sa Panginoon? Of course. But the thing is, humingi po tayo ng kapatawaran, believing that we are already forgiven. Diba? Kapag alam mo ikaw ay pinatawad na, mas lalo mong inaamin freely sa Diyos ang iyong kasalanan. Dahil naniniwala ka, hindi naman siya galit At dahil hindi siya galit, mas malaya mong sinasabi sa Kanya, sa Panginoon, ang iyong pagpapaumanhin at pagre-repent. Panginoon, salamat po. Dahil ang kapatawaran mo ay nakalaan at hindi mo na ibibilang sa akin ang aking mga kasalanan. Lumalakad ka sa buhay na nananagumpay. At ayaw po kasi ng Panginoong Diyos natin na magkakaroon tayo ng sense of guilt and condemnation. Kagaya
mga kinasasadlakan ng mga tao na nasa ilalim pa rin ng lumang kasunduan ng kautusan. Ayaw po ng Panginoon na magkaroon kayo ng sense of guilt and condemnation. And that's why, sabi ng Biblia in Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation. Now, in-amplify pa po, na amplified version yung no condemnation, no guilty verdict, and no punishment. And that's why, sabi ni King David, ni Apostle Paul na ineko niya sa Romans chapter 4 verse 8, blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. And that is you, kaibigan. Now, going back sa ating question, is there still an imputation of sins for Christians? Well, this is our answer. There is no longer an imputation of sins for Christians because the sins were imputed to Christ on the cross. Now, let me give you Romans chapter 4, verses 7 till 8. Blessed are those. Sino yung those dito? Ikaw yan, kapatid. Mga mananampalataya, whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. And of course, our solution for tonight, it's found in Romans chapter 4, verse 25. Who was betrayed? That was our Lord Jesus Christ, and crucified because of our sins, and was raised from the dead because of our justification, our acquittal, absolving us of all sin before God. Praise God and amen. Kaya po, mga kapatid, mga kababayan, kakausapin ko naman po kayo kung kayo po'y wala pang relasyon sa Diyos at tila natatakot kayong lumapit sa Diyos kasi napapakinggan nyo, sabi ng relihiyon, nako, disappointed sa iyo ang Diyos. Talaga naman, sa dami na kasalanan na ginawa mo, talagang pinaparusahan ka ng Diyos. Alam niyo po ba, under the new covenant of pure grace, ang puso ng Diyos sa inyo ngayon ay reconciliation. At wag po kayong mag-alala. Ginawa na po ng paraan ng Diyos na siya po'y makalapit sa inyo. Ginawa na po niya ng pamamagitan at dahilan kung bakit siya pwedeng lumapit sa inyo. At yun po ay inilagay niya ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang ating mga kasalanan. At dahil doon, at naisakatuparan na po ng Panginoong Jesus ang pakay at kalooban ng ating mapagmahal na Ama sa langit. Tinapos na po niya lahat ng hinihingi ng kautusan. At tayo po ay tinubos na sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya naman, ito pong talatang ito ay para sa iyo. Marahil ikaw ito na nanunood at for the longest time tinatakbuhan mo ang Diyos dahil natatakot ka sa Diyos. But the good news is, kapatid, babasahin ko po sa inyo ang talatang ito dahil ito po ay para sa inyo. At wala nang dahilan na ikaw ay matakot sa Diyos. Dahil siya po ang gumawa ng parahan para makalapit sa iyo. Kaya naman, huwag ka nang tumanggi, huwag ka nang lumayo sa Diyos. Now let me give you 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Which says, that is that God was in Christ reconciling the world to you, or to Himself, not imputing your trespasses, their trespasses to them, and God has committed to us the word of reconciliation. Praise God. Yan po ang puso ng Diyos para sa atin. Kaya wala nang dahilan para kayo po ay lumayo pa sa Diyos. Kayo po mga wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. God loves you so much. And gusto ng ating Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya. Because nandyan po ang Panginoon at gusto niya po kayong kalingain. And this time, I would like to pray for you. At angkinin po natin ang paanyaya sa iyo ng Diyos. Now, kaibigan, napakabuti ng Panginoon natin. Ngayon din po sa ating mga mananampalataya, but gusto ko muna kausapin ikaw, kababayan, at kaibigan, kung gusto mo maranasan ang nananaganang pag-ibig sa iyo ng Diyos, I would like to encourage you and invite you to accept His Son, Jesus, to be your Lord and personal Savior. Sabi po ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So, ano pong gagawin natin? Please pray this prayer with me. Buksan po natin ating mga labi because I believe that faith operates through our mouth by speaking. And of course, buksan din po natin ating mga puso believing that Jesus was raised by His Father from the dead. Ibig sabihin, hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Amen. So please pray this prayer with me if you would like to accept and receive Jesus as your Lord and personal Savior. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Makasalanan. At wala po talagang kakayahan na isalba ang aking sarili.
Kaya naman sa oras pong ito, kinikilala kita, Jesus, bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Dahil naniniwala po ako, gaya ng sinasabi sa Biblia, na sa iyong pagdurusa at kamatayan, winakasan na aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang testamento at patotoo na ako po ay tinuturing mo ng pinatawad at pinaging matuwid sa iyong harapan. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. At ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. So kaibigan, kapatid na po tayo ngayon. Kung tinanggap niyo po at sumabay po kayo sa panalangin ito, ibig sabihin, tinanggap mo ang Panginoon Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Welcome to the family of God. And Romans chapter 4 verse 8 is a passage written to you. Ikaw yung tinutukoy dito na blessed man. Amen. At ikaw ay lalakad sa katagumpayan ng buhay na ito. Hindi ka na magagapi pa ng kasalanan. Amen and amen. At gusto ko naman pong kausapin ang ating mga kapatid na tinuturing po ng Biblia na mga mapalad na nilalang. Ikaw yon. Lagay natin sa ating comment section, ako ay mapalad na nilalang. I'm a blessed man. Why? Because even though we sin, pero yung sin na yon will never be imputed unto you. Pero hindi ibig sabihin na magwawala tayo sa kasalanan because ang tunay na mananampalataya, as I've said kanina, ay hindi na po nagtutuloy-tuloy at hindi na nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan. Amen. So I would like to pray for you. Blessed man. Di ba? Tayo po yon. So, let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa katotohanan na sa nananaganang biyaya na iyong salita sa amin sa gabing ito. Salamat dahil patuloy mong pinagayaman ang aming mga sarili sa yaman ng mga kapangyarihan na dulot ng iyong salita na bilang mga anak mo na sa katotohanan kami pa rin po ay nagkakamali, nagkakasala because we still live in this fallen world. But thank you na hindi mo na po ibinibilang pa sa amin ang aming mga kasalanan. At kapag kami po ay nadarapa, nagkakasala at bumabagsak, nandyan po kayo para kami po ay ibangon. Salamat sa iyong biyaya. At sa iyong biyaya, Panginoon, kapag kami po ay nagpapasailalim, wala na pong kapangyarihan ang kasalanan. At ito po ay pinapatotohanan mo sa iyong salita in Romans chapter 6, verse 14. Panginoon, salamat po. Dahil sa mga katotohanan ito, tunay nga na kami po, ako bilang isang mananampalataya, bilang isang born-again Christian, ay mapalad na nilalang. I'm a blessed man. Lord, thank you. And this I pray with thanksgiving and worship in Jesus' name. Mga kaibigan, lahat po tayo magsabi ng Amen. And mga kaibigan, maraming salamat for joining me tonight. Grabe ang Panginoon talaga, no? Salamat po dahil tayo ay natuto na naman sa gabi ito na I pray na kayo rin po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. Kuya, ito ba yung aking ba't parang di nagalaw? Ito? Meron So gusto ko munang basahin pong ilan sa mga nakasama natin tonight. Yes, mga blessed man. Thank you kay Brother Philip Joshua Ballesteros. Bro, blessed man bro. Amen. And kay Sister Meng Francisco, opo, kayo po ay mapalad na nilalang. Amen. At salamat din po sa inyong pagsama sa amin. Sister Daloy Noses, si Brother Joel and Lon Castro, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Sister Gigi Cristobal Mendoza, you're a blessed daughter of God. Amen. And kay Sister Dang Mascareñas, maraming salamat din po na nakasama namin kayo ngayon. At binabati rin natin sila Brother Ricky and Sister Ellen Lucito. Na-miss po namin kayo nung Sunday. At sabi nga ni Ate Ellen, meron daw po siyang inasikaso. And speaking of Sunday, salamat sa mga kapatid natin sa Taytay, sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. Ang sarap na ating fellowship. Plus, of course, ang sarap na ating mga kinain after the service. Amen. Salamat. Bagaman, na-miss nga natin sila Brother Ricky. Sister Odette Rakid Soriano. Sabi niya, Amen. And then, binabati natin ang ilan pa sa mga nakakasama natin. Sister Jacqueline Salvador, magandang gabi po sa inyo. Sister Marisa Remo Paganpan, good evening po sa inyo at salamat for joining us tonight. Sister Norma Betales, ikaw ay mapalad na nilalang. Ako, napakasipag na kapatid na ito. At balita ko, kayo po ay
magbabalik na sa Pilipinas for good. And I'm hoping na one of these days ay makita na po tayo, makadalo po kayo sa church. And of course, Ate Amiel Flores, amin pong kapatid. Ate Amiel, kumusta ka na? We miss you. And binabati rin natin si Sister Jonna de la Cruz Velasquez. Sabi niya, ako ay mapalad na nilalang. Amen. Ang sarap, di ba? Yan ang katotohanan eh. Tayo ay mapalad na nilalang dahil kay Kristo. Yun po ang katotohanan. At ilan lang po yan sa marami pong nakasama natin ngayong gabi. It's 28 minutes after 8. At kaibigan, gaya po na aking paanyaya kanina, kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba akong maglambing? Pwede po bang pakishare yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan, kakilala at especially sa inyong mga kapatid? At masaya po kami na kayo po ikaagapay natin sa gawain ito. And of course, huwag natin kakaligtaan. Meron ba tayo ng kuya na poster? Ating sonship. Gusto po namin ipag-anyaya this coming Thursday night at 6. Every Thursday po meron tayong Bible study. Ito po ay hindi online, but this is on-site. Gusto po namin na kayo po ay mag-join in sa atin pong pag-aaral na ito. Pwede kayong magtanong, meron tayong question and answer at gusto rin po namin kayo makilala. And kung kayo rin po ay naghahanap ng church at malapit lang po sa Las Piñas, because ang ating pong church ay located sa Unit 114E. Ito po ay nasa ground floor lang. At sa may Tia Maria Saro Building, sa loob po ng Tia Maria Saro Building. That's in CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So kung kayo po ay tiga Cavite, tiga Sucat, tiga Parañaque, saan pa ba? Basta mga karating po at naghahanap kayo ng church o kaya Alabang, Muntinlupa, please join us. Ang ating pong service ay tuwing alas 10 ng umaga every Sunday. And of course, ang Thursday naman ang ating pong on-site. Hindi po online itong Bible study. Ito po yung online natin. Meron tayong on-site Bible study every Thursday night at 6. Sa church din po ginaganap. Unit 114E, Tia Maria Saro Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Amen. At maraming salamat po sa mga nakasama natin tonight. Ayan. Si Sister Rose Marie Casoco, ano ba yung sabi niya? Ay, grabe. Ang tagal na pala. Ano ba ibig sabihin ng Sister Rose Marie Casoco? Yan. Nanintay ko rin tong si Sister Rose Marie na makadalaw sa ating church. Medyo malayo yung bahay niya pero one of these days, kapatid, we're so glad na excited na mangyari po yung wish namin na yon. And Christopher Peralta, sabi niya, Amen. Maraming salamat po sa inyo. At gusto ko pong pasalamatan ng lahat. Oras na para maghiwa-hiwalay, pansamantala maghiwa-hiwalay at magtapos pa yung ating programa. It's 31 minutes after 8. Sa ngalan po na aking buong family, kasama natin sila Ate Yani sa kabilang kwarto, si Mami nasa baba. Siyempre, kasama nating sa ating programa. And of course, sa ngalan po na ating technical director, si Kuya Aves, nais po namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. Blessed man or blessed man, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!